bumaba dito sa mundo para magkatawan tao, para maramdaman niya yung nararamdaman ko din natin, para mamatay siya sa krus para kunin yung mga kasalanan po natin. Di anong klaseng pag-ibig po yun? Diba? Diba yung Diyos na, diba tayo po ay isang makasalanan na tao? Pero hindi po kailangan ng Panginoon Jesus, yung anak ng Diyos, na mamatay para sa atin. Dahil tayo dapat ang pumarap sa kasalanan natin. Pero hindi po yung kaso po yun. Si Jesus, willing po siya. Gusto po niya tayo iligtas. Kaya iniwalay niya lahat para sa atin. Amen po ba? So katulad po ni David, isa siyang tao na parang wala. Na nagtatrabaho lang sa bukid. Nag-aalaga ng mga hayop. Pero naging kaibigan siya ni Jonathan. Sino po si Jonathan? Si Jonathan po ay yung anak ni Haring Saul. Diba, ano tawag sa anak ng hari? Ano tawag sa anak ng hari? Diba, prinsipe? Imagine niyo po, yung prinsipe, kaibigan niya ang isang tao na naglilimos sa kalsada. Imagine niyo po yun. Ganun po ang sitwasyon po nila. Ganun po ang pagkakaibigan po nila. Ang pangalawang napapansin po natin, yung pag-ibig ni Jonathan ay yung pag-ibig na hindi komplikado. Ibig sabihin po nun, ito po yung pag-ibig na talagang diretso. Yung talagang tapat. Yung pag-ibig na talagang hindi mawawala po. Katulad, ito po yung nakikita po natin kay Jonathan ay yung dedication niya kay David. Yung pagmamahal niya kay David. Ito po yung clear na picture, yung grasya ng Diyos, yung grace ng Panginoon para sa atin. Kung paano tayo minahal ng Panginoon. Di ba katulad ng pinanggit ko kanina, si David ay parang baliwala. Wala siyang anumang ginto, wala siyang kumbaga wala siyang stature. Kumbaga siya yung pinakamababang dun sa society. Pero ano nangyari? Minahal pa rin siya ni Jonathan. So tayo po ay isang makasalanan tao. Pero minahal pa rin tayo ng Diyos. Hindi po natin kailangan magtrabaho, hindi po tayo kailangan mag-strive para i-earn yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi natin kailangan umibig siya para yung pabor ng Panginoon ay papunta po sa atin. Dahil ang Diyos ang una nagmahal sa atin. Siya ang una na umibig sa atin. Kaya di ba yung pag-ibig ng Diyos ay His love will never fail. Siya po kaya, di ba katulad niya sinabi sa Biblia, for God so loved the world. Sino yung world? Hindi po yung planeta. Sino yung world? Di ba tayo yun? Di ba katulad po yung pag sinabi natin, sino yung iglesia? Sino yung simbahan? Tayo din yun, di ba? Hindi po yung building, hindi po yung gusali. Tayo po yung church. So, ganun din, tayo po yung world, tayo po yung sanlibutan na binahal ng Panginoon na ipinadala niya si Jesus para mamatay para sa atin. At kung sino po maniwala sa Kanya ay hindi mamamatay pero magkakaroon ng habang buhay. Diba? Hindi po mamamatay. Anong kailangan natin dapat gawin? Maniwala lang po sa Kanya. So yan po ang grasya ng Panginoon para sa atin. Hindi natin kailangan na mag-set po ng effort para lang po i-earn ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Amen? So yan po ang pinakita ni Jonathan po. Dahil sa time po ng mga Old Testament, sa Old Testament po nakikita po natin na yung Diyos, sa panahon po ng yung panahon na yun ay di ba uso pa yung mga 10 Commandments? Sino nakakaalam sa 10 Commandments kautusan ng Diyos? Sino nakakaalam po? Di ba anong unang-unang kautusan ng Diyos? 10 Commandments. Di ba bawal ang samba ng iba't ibang mga Diyos? Tapos meron doon bawal magnakaw, bawal
bawal pumatay. Diba? Bawal kumuha ng gamit ng ibang tao. Diba? Sino ba? Yung kautusan ng Diyos ay, sa palagay niyo po ba, kaya niyo po sundan lahat ng 10 po yun? Kaya niyo po sundan po natin, sumunod sa 10 po yun. Dahil katulad po sinabi sa salita ng Diyos, sa oras na sumunod kayo sa utos ng Diyos, sa oras na isa lang ay hindi niyo sinunod. Halimbawa po, faithful kayo sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Pero na-break niyo po yung commandment na sinabi, huwag kayong pumatay ng tao. Yan lang ang break niyo. Guilty na po tayo sa lahat ng kautusan ng Panginoon. Guilty na tayo. So, ibig sabihin, kung pumatay ka ng tao, ibig sabihin, nagnakaw na din tayo. Sumamba na tayo sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Gumawa tayo ng gamit ng ibang tao na hindi sa atin. So, brinake natin yung lahat ng commandments na po yun. So, guilty na po tayo nun. So, ano po yung ginawa ng Panginoon Jesus para sa atin ay kinulfill niya lahat ng kautusan na yun para sa atin. Bakit paano? Sa pamagitan po niya sa pagkamatay niya sa krus. Yan po ang ginawa ng Panginoon para sa buhay po natin. Ginawa po yun. Dahil yung 10 kautusan, hindi po ibig sabihin na against tayo doon sa 10 Commandments. Hindi po yun. Yung 10 Commandments po ay ito po lang yung salamin kung gaano tayo makasalanan na tao. Ito po yung paraan na kailangan natin si Jesus sa buhay po natin. Amen? Kumbaga, yung 10 kautusan ng Diyos ay parang isang salamin. Sino po dito ang pag-gising sa umaga, titingin ka agad sa salamin? Wala po yung salamin sa banyo. Paano kayo nagsusuklay ng buhok? Di ba usually may salamin kayo? Di ba? May salamin kayo, di ba? So, pag-gising niyo sa umaga, pagtingin niyo sa salamin, anong nakikita niyo sa sarili niyo? Di ba minsan may muta pa dito? Di ba may laway pa ulo? Sapog pa yung buhok? Diba? So anong nakikita po natin? Yung katotohanan na yung sa sarili natin na bagong gising na tayo. Ganon din sa kautusan ng Diyos. Sa kautusan na binigay ng Diyos ng time na yun. Ito po ay pinapakita sa atin kung gaano tayo makasalanan. Sa palagay niyo po ba ayos pagtingin natin sa salamin, ikikis-kis lang natin yung mukha natin at pogi na tayo at maganda? Yan po ang purpose ng salamin para makita ko anong tunay na itsura natin. Di naman na po nagsisinungaling yung salamin. Ganun din sa kautusan ng Diyos. Sa kautusan na siya po ang magiging salamin po na kailangan natin si Jesus sa buhay po natin. Kaya namatay si Jesus dahil para yung kasalanan natin ay matatawad. Yung kasalanan natin nakaraan, kasalanan natin ng ngayon, at kasalanan natin sa future, sa kinabukasan. Amen po ba? So yan po ang plano na ginawa ng Panginoon para sa atin. So ngayon po, namatay si Jesus sa atin at yung kanyang dugo ay pumasok sa puso natin sa oras na tinanggap natin si Jesus bilang at ating tagapagligtas. Halimbawa po, yung sa Old Testament po, sa Ark of the Covenant. Yung panahon po yun, yung high priest lang po ang magbibigay ng alay sa Panginoon isang beses sa isang taon. So mag-o-offer siya ng dugo. Merong tinatawag na ark. Yung ark ko, may Ark of the Covenant po doon. At nilalagay ng Panginoon, yung high priest, yung alay na po yun, yung dugo ng tupa, ang nilalagay po doon. Sa loob ng ark po yun, meron pong 3 kagamitan. Which is po yung 10 yung 10 commandments, yung tungkuting Aaron, at saka yung mana, yung tinapay. So ano po yung, may 3
yung tatlong bagay po yun ay meron pong sinisimbolo po yun. Yung sinisimbolo po yun ay yung mga kasalanan ng mga tao. Yung kasalanan ng pagre-rebelde, ang kasalanan ng sa pagsasamba ng Diyos-Diyusan, at yung pagsasamba sa pagre-reklamo. So yan po yung mga simbolo po ng mga kasalanan po ng mga tao. So pag in-offer yung sakripisyo na po yun, yung dugo na po yun sa Panginoon, yung Diyos po ay titingin po doon sa alay po yun. Titingnan po doon yung Diyos sa alay mo. At hindi niya makikita yung gamit po doon sa loob, kundi yung dugo. Amen? Yung dugo ng tupa. So, ang ibig sabihin po noon, hindi na nakikita yung mga kasalanan na ginawa natin, kundi yung sakripisyo na ginawa ng tupa na yun at pinatawad ng Diyos yung mga kasalanan po yun. And it's good for 1 year. Isang taon lang yun. Next, sa sunod na taon, pag nagkasalo ulit, kailangan ulit magsakripisyo. Pero tinapos na po yun ng Panginoon Jesus. Napapako siya sa cross para yung sakripisyo po niya ay ialay niya sa Diyos para sa lahat. Kaya yung kanyang dugo ay natakpan po tayo. Natatakpan na po tayo ng dugo ng Panginoon Jesus. Ngayon po, tayo po ay righteous sa paningin ng Panginoon dahil sa dugo ng Panginoon sa puso natin. Tingnan niyo po yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. Diba? Mahal naman tayo ng Diyos na gusto niya tayo na lumapit sa kanyang presensya. Ayaw niya tayo mawala, ayaw niya tayo mamatay. Gusto niya tayo na lumapit sa presensya niya. At sa oras na lumapit tayo sa presensya niya, meron po tayong pagpapala na nais ibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Sino pong may-ari ng mundo? Di ba yung Diyos? So ano po yung mga nakikita natin dito sa mundo? Yung mga natural na bagay na nakita natin sa mundo, meron po tayo, ito po yung pinagmamana sa atin ng Diyos dahil anak tayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos, meron po tayong karapatan bilang kanyang anak na makatanggap ng pagpapala na ito sa buhay po natin. Ang kailangan natin gawin ay tanggapin lang natin si Jesus bilang tagapagligtas sa puso po natin. Amen? Amen? At yan po ang magiging blessing, yan po ang magiging pangako ng Diyos para sa buhay po natin. So tandaan po natin ang ginawa ng Diyos, yung pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Mahal kayo ng Panginoon. Bawat isa sa inyo ngayon, mahal kayo. Nandito po kayo ngayon dahil hindi kayo ininyaya ng mga kaibigan nyo or yung pinuno ng itong barangay po ninyo. Nandito po kayo dahil tinawag kayo ng Panginoon Diyos para marinig ang mensahe na ito. Ang mensahe na ito ay hindi para sa akin, ay kundi para sa inyo dahil mahal na mahal kayo ng Diyos. Sabi nga po dito sa Romans, sa Romans chapter 8, sa Romans chapter 8, verse. Sabi po dito, for I am persuaded that neither death nor life. Sabi po dito, na alam ko po na kahit kamatayan or kabuhayan, pati anghel, lahat ng mga sa mga espiritu, kahit kapangyarihan sa mga spiritual, na mga bagay na sa ilalim ng lupa o sa langit, or kahit ano pong mga bagay dito sa mundo na makapag-iwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos na galing kay Jesucristo bilang ang ating Panginoon. So ibig sabihin po nung wala pong makapag-iwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Amen? Mahal tayo ng Panginoon. Huwag natin pakinggan ang sinasabi ni Satanas, yung kaaway po natin na hindi tayo mahal ng Panginoon dahil meron tayong ginawang kasalanan kahit sa unang panahon. Huwag po tayo natin pakinggan po yun dahil alam niyo po na yung ginawa na ni Jesus sa buhay po ninyo. Ang gagawin ni Satanas sa inyo ay i-atake ang inyong identity. I-atake ni Satanas kung sino kayo kay Kristo. Kilala niyo po yung sarili po ninyo. Diba? Kilala niyo po kung sino kayo
sa paningin ng Diyos. So ngayon po, ang kinin po ninyo kung sino po kayo sa paningin ng Panginoon. Huwag niyong pakinggan ng mga masasamang bagay na sinasabi sa inyo ni Satanas. Dahil katulad ng ginawa, nangyari kayo sa Panginoon Jesus, pati si Jesus, si Satanas, itinatake niya yung Panginoon. Sinabi ni Satanas sa Panginoon, yung tinukso siya, sinabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo itong batong ito bilang tinapay. Anong inatake kay Jesus? Yung kanyang identity, yung kanyang inatake ni Satanas kung sino siya sa paningin ng Panginoon. Diba sabi, kung ikaw ang anak ng Diyos. Pero kung binasa niyo po yung kung alam niyo po yung kwento, di ba nagpabautismo si Jesus sa tubig? Anong sabi ng Diyos sa kanya? Ito ang aking minamahal na anak. Sundin niyo siya. Di ba yan yung sinabi ng Diyos? Yan. So, sa atin din po, sinasabi ni Satanas, sigurado kayo na mahal kayo ng Panginoon. So magbibigay ko ng pagdududa po sa pag-isip ko natin. So kailangan natin gawin ay ang pinit na yung ginawa ni Jesus sa buhay natin. Ang kinin natin yung mga pangako ng Diyos para sa atin dahil yung kanyang salita po ay totoo yun. At mahal po tayo, bawat isa sa iyo. Kung ano po mga pinagdaanan yung nakaraan, kung ano po yung mga kasalanan yung nakaraan, kahit pumatay pa ng tao, kahit nagnakaw pa, pinatawad na po tayo ni Jesus. Ang kailangan natin gawin ay tanggapin si Jesus bilang aking tagapagligtas. At tinatawag po kayo ngayon. Siguro po isa sa inyo ngayon na kailangan nyo si Jesus po sa inyong buhay. So tandaan po natin ang ginawa ng Panginoon. Tayo po ay binigyan po ng regalo ng righteousness. The gift of righteousness para sa atin. Kaya ngayon yung pong paningin ng Diyos sa inyo ay righteous dahil sa ginawa ng Diyos para sa inyo. Kayo po ay perfecto sa mata ng Panginoon dahil tinanggap niyo po siya dahil naniwala kayo sa Panginoon. Amen? Sa pangalan ni Kristo. Ipigit ko ninyo yung mata at madalangin po tayo ngayon. Panginoon Jesus, sa pangalan ninyo po, itinataas mo ngayon, Panginoon, yung mga tao ito sa inyong presensya ng Panginoon. At Panginoon Diyos, pagpalain niyo po ang kanilang buhay ngayon, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon Diyos, kung ano po yung mga pinagdadaanan nila ngayon, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na mahal na mahal niyo po sila, Panginoon. At nais niyo po na ibigay ang inyong buhay para sa kanila ngayon, Panginoon. Nais niyo po, Panginoon Diyos, na pagpalain po ang buhay po nila, Panginoon. Na ito po yung Panginoon Diyos na ibinigay niyo po yung buhay para sa amin, Panginoon, upang iligtas kami sa kapamakan, upang iligtas kami sa kaparusahan ng kasalanan po namin, Panginoon. So, Panginoon Diyos, halina po kayo ngayon sa amin kanilang buhay ngayon, Panginoon. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Mga kaibigan, kung sino po dito ngayon ay ang nais na makatanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas, itaas niyo na po ang kamay niyo. Itaas niyo na po ang kamay niyo. Kung nais niyo po matanggap si Jesus bilang ang tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay, itaas niyo na po ang kamay niyo sa pangalan niyo. Ngayon po, ulitin niyo lang po ang sasabihin ko. At yung sasabihin ko, ang panalangin na gagawin po natin ay aminin niyo po sa inyong puso. And sundan niyo po ang sasabihin ko lang po. Panginoon Jesus. Maraming salamat. Sa ginawa niyo po para sa akin. Na pinatawad niyo na ako. Sa aking mga kasalanan. At binigyan niyo po ako ng bagong buhay. Tinatanggap namin kayo bilang aming tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa ginawa niyo po para sa akin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Ngayon po,
Sinasabi ko po sa inyo, welcome po sa presensya po ng Panginoon. Welcome po sa regalo na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Ngayon po, angkinin niyo po na yung pangalan niyo po ay nakasulat ngayon po sa langit. Sa pangalan niyo. Po.